mananawagan ako sa mga military, religious organization, mga negosyante, sila magbuo ang bagong gobyerno. Mga matitino muna, including religious organization, sa military and police, sila mamuno muna. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Ang dami nilang pera. Lalaban sa demonstrasyon, magbabayad sila ng mga kalaban. Mumurahin pa tayo yung mga attack dog. Marami silang attack dog. Yung mga trolls, hindi yun ang sinabi ko. Wag silang pumasok hanggang di bumababa yung mga opisyal natin na korap. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nila ang karapatan nila, kasalanan nila. Para di mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time, ASAP. Thank you for coming. So we can start the early campaign of Bongbong for Vice President dahil dinaya siya, sabi niya. But Manong Chavit has a plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay, ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo, Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Mag-file ka ng Vice President, marami kang makakalaban yan. Kung si Sara, kung sa Presidente, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President para pag nag-file si Sara, you slide down for Vice President, protected ka na. And I have the leverage to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong, sabi yung BBM. Wala pa, nababasa ko lang, nababalitaan ko lang na kumikilo sa mga estudyante. Narinig ko lang nagsalita sila. Dapat sila ang mag-lead nito, hindi tayo. And how do you envision this youth-led movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na pangunahan ng kabataan ang revolusyon sa pamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwelahan? Paano niyo po ito nakikitang ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So are you calling for boycott yun ang future nila. So sila bahala kung ayaw nila, sila maapektuhan. So are you calling for total boycott? Kung hindi hinto itong korupsyon, sila epektado, wala silang kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mabahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa eskwelahan, sa pagdalo sa eskwelahan nila, sa paaralan should be continuous habang hindi pumababa yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Ang dami nilang pera. Lalaban sa demonstrasyon, magbabayad sila ng mga kalaban. Mumurahin pa tayo yung mga attack dog. Marami silang attack dog. Yung mga trolls. Anong laban natin dyan? Ako nga, bago magsalita, may mga nag-attack na. Attack dog ang tawag ko dyan. Binabayaran sila para sirain ka. And one final clarification, dahil sinama niyo sa panawagan na pagbaba sa pwesto si Pangulong Marcos na kasama sa mga involved sa flood control projects na yan. So nangangulugan po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa sinabi mo eh. Sir, magandang hapon. Ralph Ubina po ng GMADC-BB. Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko.
wag silang pumasok hanggang di bumababa yung mga opisyal natin na korap. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nilang karapatan nila, kasalanan nila. Para di mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time, ASAP. Pero gaano katagal yun, sir? Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, mga So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa corruption, sir? dito sa Pilipinas wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Opo. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? May delikadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapagpatuloy sila sa pag-aaral? Bumaba na lang sila, wag na sila magpakamatay. Wala namang papakamatay dito sa Pilipinas. Eh. Okay. Magandang hapon po, EDTA na 98.3 FM. Gob, marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat-dapat ho bang magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos mo ng investigasyon ng ICI, anong mangyayari? Saan mo dadalhin yun? Hindi nga dapat yun ICC dahil may sarili tayong batas. ICI po, ICI. Sa? ICC, kay Digong pala. ICI po. Oh. Ano lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako kila Babe Singson, Mayor Magalong, magagaling na tao yan, saka yung mga iba, unahin niyo po Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. Gob, gaya ho ng sabi nyo, nandun lang ho sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil ho sa pagkakakulong nila kay Duterte doon ho sa ICC. Ito ba ay panibagong taktika para malihis lamang ho yung usapin? Well, ang nakita ko naman ng video, hinuli si former president, wala naman warrant of arrest. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang warrant of arrest, pahuli mo yung tao, padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Ipagpala ang gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo na ng pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpile ka ng kaso ngayon. Abutin ka ng siyam-siyam, may parking fee. Magbayad ka lang parking fee, matutulog na ang kaso mo. At nakukulong yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Ego, bako ho'y nagugulimihanan. Lahat po ng anusman ko, bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Gob, bakit tinatago pa ho nila, Gob? Pinsan ng presidente yan. Yun, nadali, Gob. Nadali. Ang alam ko, si Saldico, lumipad na. Nauna na. Hindi mo na makita yon. Salamat po, Gob. Hi, Sir. Dayan Lear po from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo ay umaatras na ng suporta sa Pangulo. At isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak ninyo? Mabuti, tinanong mo yan. Nung makatapos ang eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Amy Marcos, Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya.
Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo kako. I will call them, but I will use your name because you're the president of the Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Mike Aimee, thank you for coming so we can start the early campaign of Bongbong for Vice President dahil dinaya siya, sabi niya. But Manong Chavit has a plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay, ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Mag-file ka ng Vice President, marami kang makakalaban yan. Kung si Sara, kung sa President, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President para pag nag-file si Sara, you slide down for Vice President, protected ka na, and I have the leverage to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong, sabi yung BBM. Okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting, konti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the president of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakumbinsi. Dahil parang nabudol tayo. Alam mo, sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ako noon, malaban lang ako isang mayor. Ngayon, puro mayors ang minibit natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin lahat ng region. Wala siyang gastos. So yun ang totoong nangyari. Hindi nila mapagkailaya ang daming tao sa meeting. So, sir, may tampo po kayo kay Pangulo? Ano no? Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ko inintindi yung mga insultong ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan, bago labas lang. Sa presidential table, dinensyon niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. Ginanon niya, oh. Hindi niya ako pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente yan, sabi nila. Oh, nagtampo ba ako? Hindi. Ayun sinasabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang. Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yon, director lang. Oo, ang dami naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President, Lagdameo, sigurado na yan, Manong. Sinabi na ni Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan. Pag nakita, sigurado. Tapos, di na sumasagot. Yung sekretary niya. Nakita kami, yung sekretary niya, tinakpan na yung mata. Wala naman tinupad. Nagalit ba ako? Hindi. Director lang. Ang laking naitulong ko sa kanya, hindi siya presidente, kundi dahil sa akin. Ba't ako galit? Ba't ako nainis sa kanya ngayon? Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lahat, dinagdagan pa. At para tayong dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ng China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, wag, laban tayo. Wag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay kagad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bubugin? Tayo.
Ngayon, iniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor. China is our friend. China is helping us a lot. Mabuti nga, tubig lang kinakanyon nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nagre-claim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang. Sosyo na lang tayo dyan. She should stay neutral as a leader. He should stay neutral. Bakit kumampi ka agad? Di pinapahamak tayo. Naghahabon pa. Mali yun. Sir, last na on my part, kayo po ba ay makikilahok o magbibigay ng suporta sa rally sa September 21? Hindi, dahil ba nagpaparali yung mga iba, mga party list eh, politician din sila eh. Dapat yung mga kabataan lang, suportahan natin. Alright. Pero kung may mga politician at mga party list, hindi pwede. Para sa akin lang. Thank you po. Magandang hapon po, Liza Bonzo from Billionaire News Channel. So sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Louis Chavot Singson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. At ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri, napag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satrap Construction Corporation na parang binaliktad lang po na partas ng ibig sabihin daw po ay provincial governor. At for context din po, base po sa datos po ng DPWH, no, nakakubra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Yeah. So, for clarification lang po, sir, ano po ang connection ng Singson family sa Satrap Construction? Mabuti tinanong nyo. 10 years daw, nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years. Eh, wala pang isang taon, nasa billions na. 10 years. So, ibig sabihin, maraming project yan. Kung totoo man yan, inaamin ko, sa amin yan, tatay ko, engineer, kontraktor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect nyo lahat ng project ng Satrap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Okay, thank you po. Balikan ko lang po yung tanong. You've mentioned kanina na mga kabataan talaga yung mangunguna sa revolusyon at ngayong magkakaroon sila ng rally by September 21. Pero paano po yung mga kabataan, sir? We know naman po na marami na ngayon yung infiltrated po ng mga leftist organization. Kumbaga nagrarally sila, hindi naman about corruption, kundi about Dutertes. So paano ito, sir? Mahaluan ba yung layunin natin na hustisya? Mababago ba ito under Marcos government po? Hindi, mag-ano muna sila bawat eskwelahan. Bawat eskwelahan magprotesta. Tumayo sila bawat eskwelahan. Then mag-usap-usap sila, magkita-kita sa isang lugar, minsanan lang. Hindi yung araw-araw na nakakawawa ang mga kabataan. Mga colleges, supportahan natin sila dahil kinabukasin nila ito. But, sir, karamihan kasi sa kanila hindi korupsyon yung pinaglalaban, kundi pabagsakin yung mga Duterte. Lalo na yung gobyerno, sir. Wala akong kinakampihan. Kung yun ang ibig sabihin. Magandang hapon po, Governor. 2 questions lang po. Noong 2022, kita naman ng buong bayan na isa kayo sa mga solid na Ilocano na talagang nag-push para tumakbo si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon sa nangyayari ngayon, ano po ang masasabi ninyo at maipapayo nyo sa Pangulo sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Pangalawa po, bilang isang Ilocano, ano po ang maipapayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Salamat po. Kasi so irrelevant na yung dynasty.
Dahil nung araw, dahil nakikita, ilang dekada na silang presidente. Pare-pareho kami ng negosyo, tobacco producing provinces. Bakit ang Ilocos Sur, from the poorest to the fifth richest now in the country, bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Kami tinutulungan namin ng mga partners namin, libre lahat ng equipment. Magpunta kayo ngayon sa Ilocos Sur, lahat ng ospital libre. Hamon-hamon niya sa China. Dapat automatic. Anong laban natin sa China? Ipapahamak lang tayo. Pasalamat na nga tayo. Tubig lang ang kinakanyo sa mga barko natin na mga nagpupunta ron. Governor, dun sa Mabait na nga sila tubig. Governor, dun sa binanggit nyo kanina about sa mga flood control projects sa Ilocos Norte, can you back this up with pieces of evidence? May mga dokumento ho ba kayo? May mga katibayan ho ba kayo para sabihin na itong mga binanggit nyo kanina? May nagsabi na sa akin, kaya sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. Governor, Hindi ako nagbibintang, unahin lang. At ipaalala kay Presidente na involved din sila sa flood control. At mga dinedemandang tao ngayon at binibintangan mga diskaya, sila rin ang contractor nila. Gov, handa na rin ho ba kayo na parang since ngayon din nagsasalita na kayo about sa flood control project, handa na rin ho ba kayong ilabas o ibunyag na rin ang iba pang mga issues like for example yun sa mga sabungero, issue ng sabungero, missing sabungero like that? Nung tell all, pwedeng lahat na ng mga katiwalian o mga nangyayari sa ngayon ay kaya nyo na rin pong itong ibunyag. Sinabi ko na nga kanina, magagandang batas natin, ang implementasyon ang hindi maganda. Sinong nakukulong? Yung mga walang pera, yung mga mahirap lang. Nakaparking fee nga. Ako nga, nagdemanda 10 taon na, hindi pa umakyat sa Busman. Nakaparking fee. Nasubukan ko na, hindi ko lang sasabihin kayo, nasubukan ko na nag-testify sa Busman. Siguro sa susunod sabihin ko kung gaano ang sistema, mga justices natin. Thank you. Gov, good afternoon. Jopel Peleño po from DWIZ. Gov, naniniwala ho ba kayo na iimbestigahan ng ICI ang mismong lalawigan ng Pangulo o ang Region 1? Yan, di ako sigurado, pero dapat imbestigahan nila. Pero mabubuting tao to, na point. Kaya hinahamon ko sila, unahin nila yon. Huwag na silang lumayo pa. Sa tingin nyo, Gov, pakikinggan kayo ng ICI? Sa hamon po ninyo? Mabubuting tao ito. Dapat magbigay ng utos si Presidente para pumunta sila ron. Pero, Gov, lugar kasi ng Presidente, baka matakot sila. Ikaw na nagsabi nun, di ako. Ano po yung mas paniniwalaan natin na resulta kung sakaling magkaroon na ng recommendation itong Senate and ang ICI? Ano ang mas matimbang sa inyo? Ang Senate investigation o ang ICI? Senate or ICI? Well, sa Senate and Congress, majority always win. So, wala tayong asahan dyan. Kaya nga ako nandito ngayon na nag-aapela ng mga kabataan na lang ang magreklamo. Walang mangyayari yan, puro investigasyon. Tingnan nyo ngayon, investigasyon, nagpalit na naman ng Blue Ribbon Committee. Last question, Gov. May magbabago ba sa Kongreso ngayon, sa Kamara?
may magbabago po ba? Matitigil na po ba yung talamak na 100 billions of corruption sa flood control projects sa pamumuno ni Congressman Boji D? Hindi pa na-approve ang budget. Tanggalin nila lahat ng multo ron. Dahil karamihan nakalagay sa budget, ghost project, tapos na. Kung hindi nila tatanggalin yung multo ron, nandun pa rin. Okay. Thank you, Gob. Gov, Joseph po from Manila Bulletin. For clarifications lang po, you seem to be not satisfied with the change in leadership in the Congress and also with the ongoing Senate investigation. So first question is, bakit po hindi kayo satisfied? Second is, mayroon po ba kayong konkretong solusyon na magagawa para ma-address to? And third is, nung sinabi niyo po na dapat tanggalin yung mga corrupt, gusto po naming malaman from you, sino-sino po yung tinutukoy niyong corrupt, sir? Thank you. Kaya kako kanina, hindi na andar itong gobyerno nito. Palit. Mananawagan ako sa mga military, religious organization, mga negosyante, sila magbuo ang bagong gobyerno. Mga matitino muna, including religious organization, sa military and police, sila mamuno muna. Alis muna lahat ng politician. Magandang araw po. Gwen Latoza from PCIJ. Sir, yung panawagan po na bumaba sa pwesto kapag nahanap na may korupsyon yung politiko, mag-a-apply din po ba ito dun sa mga politiko na may connect sa mga kontratista o yung may mga pawang lang po ng kaso ng korupsyon na mahahanap? Kung may delikadesa sila, mag-resign. Pero wala akong nakikita sa Pilipinas. So the only way we have to change our government, mag-usap-usap ang military, police, mga religious organizations, mga kabataan, and mga technocrat natin, marami magagaling. Kaya nagkakaroon tayo ng brain drain eh. Hindi pinapansin, mga kurap ang nailalagay, yung mga madudunong nasa ibang bansa na. Sir, magandang araw po ulit. Follow up lang po dun sa tanong ko kanina. So, nabanggit nyo naman po na handa po kayong ipa-check po yung mga projects nyo. No? Ngayon po, mayroon din po kaming response from COMELEC Chair Garcia po tungkol nga po dito. Aware naman po tayo na bawal pong maging contractor ang mga nakaupong government officials dahil daw po may conflict of interest. So sabi po ni Chair Garcia, pwede pong ma-anti-graft and corrupt practices kasi pinagabawal nga po iyon. Magkakaroon ng interest lalo pa at may maaaring mabangga na interest ng publiko sa pamahalaan. So, ready po kayo na harapin po yung mga inspection sa project. Pero ano po ang response nyo patungkol po dito if ever man po na may umarangkadang gantong issue? Oo, ang marami na-appoint na nagbibitaw muna. Marami na-appoint na nagbibitaw muna mga ari-ari, mga pwesto. So, ganun lang yun. Bawal kung nandun ka pa rin. Conflict of interest. To show you one example, when I was young, I was the biggest trader of tobacco in the entire North. Nung na-elect akong governor, binitawan ko ang magandang negosyo dahil doon ako kumita ng gusto.
ang Virginia Tobacco ay ano ng Amerika yan? Sarili nila. Walang iba. Inisbagin lang ni Harry Stonehill yung buto ng Virginia Tobacco. That's the main ingredient of cigarette. Pero So how ako about, ang pinakamalaki trader nung na-elect akong governor, nagbitaw ako. Dahil hindi ko na pwede tawaran yung farmer.